oras na para mas kilalanin ang ating sarili. Pag-usapan natin ang mga bagay na malapit sa iyo. It's time for another kwentuang All About You. Kasama ang millennial psychologist na si Rian Portugues. Panoorin natin ito. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portugues, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa umaga na ito, magbabasa tayo ng letter. Sabi ni Miss Independent na soft-hearted, ang dami pong nauusong red flags, breakups at mga unsuccessful relationships. Ngayon, natatakot na rin akong magmahal. Kahit hindi ko pa nasusubukan, anong pwede kong gawin? Malalaman ko ba talaga kung lolokohin ako? Sigurista? Kasi gusto kagad malaman, ano? Ang hirap ng question. Pero salamat kasi valid yung ganyang klase ng pakiramdam. Kung napakadami ba naman kasi sa paligid mo, nakikita mo, di ba, puro cheating issue. O kaya kinasal na, tapos niloko, di ba? O kaya naman parang wala sa itsura, pero manloloko pala, di ba? May mga ganun talaga. So, ngayon tatawa-tawa lang ako, pero syempre, hindi magandang ano yan, parang mga problema, ano. Mahirap yan kapag nandun ka sa ganyang klase ng sitwasyon. Ngayon, kung katulad ka niya, no, Miss Independent na soft-hearted, anong gagawin? Huwag magmadali. Oo, bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na makilala yung tao na gusto natin. Kasi dito natin malalaman talaga kung meron bang pagkakaiba or pagkakapareho tayo doon sa tao na yon. Alamin kung parehas ba kayo ng mga pinapahalagahan. Kapag sinasabi natin pinapahalagahan, ibig sabihin nito yung mga values, 'di ba? Mahalaga sa iyo ay family, 'di ba? Family-oriented type of person ka. Tapos na-visualize mo yung sarili mo na gusto mong magkaanak, ganyan. Tapos yung partner mo, very individualistic siya. Hindi siya ganun ka family-oriented. Ang question ko ngayon, open ka ba kapag ganun? Tapos gusto mo magkaroon ng anak, itong partner mo na gusto ngayon or kasama mo, gusto pala niya ng child-free. Paano ma-workout? Yung child-free siya, ang ikaw gusto mo, magkaroon ng anak. Doon pa lang sa idea na yun, hindi natin pwede ipilit yun kasi pagmumulan yun ng pwedeng separation nyo din eventually. Pakiramdaman ng sarili kung gaano mo ba nagugustuhan yung sarili mo kapag kasama mo siya. O kaya naman, pakiramdaman ng sarili kapag kasama mo yung tao in general. Magaan ba siyang kasama? Siyempre sa simula, sabihin natin, magaan, masaya. O kasi okay siya ganyan. Pero yun nga, tulad ng sabi ko, ipapartner mo tong tip na to, dun sa una kong tip, bigyan ng time. Dun mo makikita kung hanggang saan. Diba? Gaano ba ikaw kakomportable. At the same time, dito mo din mapapakiramdaman yung sarili mo kapag may mga lumalabas na differences. Ayan, paano ninyo i-manage yung mga differences na to? Siyempre, tignan mo din maigi kung gaano ka ba ka-open para i-workout itong mga to. Diba? At saka siya. Enjoy mo yung process ng paghahanap ng taong talagang nababagay sa'yo. Pero syempre, importante na magtiwala tayo na kamahal-mahal tayo at dapat tayong mahalin. Kasi kapag nandun din yung self-worth natin at nandun din yung trust natin sa sarili natin, hindi na tayo magsasettle for less. Ayun. So, maraming salamat, Miss Independent na soft-hearted. Ayan. Kung meron din kayong mga ganyang klaseng katanungan or mga, alam mo yung mga gustong i-share dito sa ating programa, huwag niyong kalimutan na mag-share sa ating email na mababasa ninyo sa screen. So muli po, ito po si Rian Portugues, your millennial psychologist, at maraming salamat.